Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Barang tahimik. Batiin mo naman sa katabi mo, yung sabi mo, God bless you. Yun. Hindi ka matutulog ngayon, ha? Sabi mo sa katabi mo, sabihin mo, hindi ka matutulog ngayon. Yan, tapikin mo. Yan. Kasi tapos na ang pagtulog, kaninang umaga, ay kaninang kagabi. Kaya ngayon, makinig tayo sa salita ng Diyos. Ayun. At ang topic natin ngayon, March na ngayon, hindi na February. Amen? Ang topic na ngayon ay maganda nga. Ang topic natin ngayon, ang topic na yun, the Spirit-filled life. Tamang-tama, talagang yun ang paborito natin. Kasi wala tayo ngayon kung wala ang Holy Spirit. Amen? Kung wala ang Holy Spirit sa buhay natin. Kaya welcome natin ang Holy Spirit. Palakpakan natin ang Holy Spirit. Yan. Holy Spirit, welcome. Yung Holy Spirit nasa tabi mo. Nandyan lahat. Nandito yung Holy Spirit. Yang topic natin ngayon, the Spirit-filled life. Pero ang pinamagatan kong ito ay the full of God's power. Ito yung natin. Full of God's power. Sino ba ang napuno sa inyo? Napuno na ba tayo ng power ng Panginoon? Kaya, sabi niya sa Acts chapter 6 verse 8. Basahin natin. Mas maganda na siguro dito mas malaki. Ito, yung sabi niya dito, but Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Sino po sa inyo ang nagpangalan ng Stephen dito? Maganda pala ang pangalan ng Stephen. Pero ang Ilocano at Tagalog, Esteban. O Iban. Yan. Sabi niya dito, verse 7 and chapter 7 verse 55. Sabi niya dito, verse 7 at chapter 7 verse 55, excuse me. Sabi niya, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing at the right hand of God. Who is Stephen? Sino po si Stephen? O sino po si Esteban? Sabi niya dito, para alam natin, sino kaya ang Esteban na yan? Para alam natin kung sino si Esteban. Hindi si Esteban sa Ilocosur, kundi hindi si San Esteban sa Ilocosur. Sabi niya dito, who is Stephen? A man full of God's power. Siya po si Stephen. Sabi niya dito, si Esteban ay isang who is Stephen? Sabi niya, a man full of God's power. Medyo nagpalit ba? Hindi. Sabi niya, next, perform a great wonders and signs. And then sabi niya, a Spirit-filled disciple of Christ. Spirit-filled disciple of Christ. And then, believer and disciple of Christ. Siya po si
Stephen. Sabi niya, full of love and courage. Siya po, si Stephen, ay full of courage. Matapang siya. Hindi lang masapang, kundi may pagmamahal. Iba yung talagang ito yung ugali ni karakter ni Stephen. Next, sabi niya, humble and committed disciple. Humble siya. Hindi siya hambog. Iba yung humble, iba ay sa hambog. Yung hambog, kahit hindi niya ginawa niya. Ganyan ang hambog. Pero yung humble, at talaga, kahit ginawa niya, hindi niya pa ipagmamalaki yung ginawa niya. Kaya yan, humble. Stephen, he was the first martyr stoned to death. Si Stephen, siya po yung kauna-unaang na martyr. Ano ba yung nangyari sa kanya? Buti kung yung nangyari sa kanya, naputulan ng ulo. That's it. Isa lang ang ano niya, pero hindi. Stoned to death. Ibig sabihin, kada bato, talagang mapil niya yung hapdi, yung kirot. Imagine niyo yan. Buti kung dito lang, sa balikat, pati ulo, nasaktan lang ka tayo. Kung minsan, sa mangdami ng takbo mo na sa emergency. Kasi dumudugo na. Diba? Pero si Stephen, hindi niya, instead na magreklamo, nagpuri sa Panginoon. Nagpuri siya sa Panginoon. At invite ko si ito yung hindi nagamit ito bago ito. Dalhin ko sana yung yung cover niya. Pero bakit dalhin ko pa mas mas malaki isa sa bag ko. Kaya sinong mauna dito? Kung sinong mauna bibigyan natin. Sinong mauna? Ay, wala. Ayaw niyo? Gold pa, Gold pa. Walang una. Sinong pumunta dito sa harap? Si Pastor Art na lang. Ako na lang magsabi. Para, ayaw nila, Pastor, Pastor, buksan mo. Anong gagawin mo? Tinanggap mo. And then? Bubuksan, titignan, baka may pera. May pera. Ayun. Thermos yan. Pwede nga. Pastor, palakpakan natin si Pastor Art. Thermos yan. Sa'yo na yan. Yan ang natin. Alam nyo, si Pastor Art, siya yung kaibigan natin. Una, bago mo gamitin yan, number 1, cleanse. Yan. Cleanse, Pastor. Bago yan, pero hindi mo alam kung sinong gumawa o factory man yan, pero kailangan na linisan. O linisin. Linisin. Kailangan mong linisin. Anuin mo yung tubig. O kung ano man, linisin mo yan. Kaya number 1, sabi niya, cleanse. Linisin mo. Kung may natanggap kayo na mugs, yung water bottle, kailangan linisin mo. Ang linisin natin? Una, pag linisin natin, kuha tayo ng sabon, di ba? Yung panghugas. And then, alangan naman ng sabon na lang. Hugasan mo. Lagyan mo ng tubig, di ba? Lagyan mo ng tubig para malinis. And then after, kung hindi ka pa kontento, anong 2 times, 3 times, 4 times. Kung hindi ka pa kontento, magpakulo ka ng tubig para buhusan mo talaga. Baka may germs. Naman, ganyan ang buhay natin. Ang germs natin,
ang kasalanan. Number 1, sabi niya, was or forgiveness. Sabi niya, cleanse me, Psalms 51 verse 7, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Gasan mo muna. Hindi tubig, kundi, sabi niya dito, ang mang-cleanse sa atin, yung salita ng Panginoon, yung dugo ng Panginoon. Kaya nag-communion tayo mga kapatid. Ang buhay natin marumi. Ang buhay natin ay marumi dahil sa kasalanan. Tayong lahat. Sabi niya sa Romans 3:23, hindi ko nakalagay dyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Lahat tayo ay nagkasala sa Panginoon at marumi tayo sa harapan niya. Pero sabi niya dito, sabi niya, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Sino ba sa inyo ang nakakita ng snow? Sino ba sa inyo ang wala? Isa lang? Itaas natin ang lahat ng kamay natin. Itaas natin. Pag nakikita na kayo ng snow, ako nakakita na ako ng snow. Ano ang kulay ng snow? Pag natagtapakan, ay maging brown. At pero kung yung unang buhos, September, maalala ko yung mga anak ko noon, dumating kami ng September, bumuhos na yung snow, ay doon sila sa labas, ay talaga nga sabi nila, ang ganda-ganda. Kasi doon sa Pilipinas pa noon, pag Christmas ay yung sabon, yung bula ng sabon ng ngayon, talaga makikita mo na yung tunay na ganyang kaputi. Yung natin, yung buhay natin. Pinagpala tayo ng Panginoon, nugasan tayo ng Panginoon. Amen? Kasi pag naugasan na, pwede ko nang uminom. Di ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Kung hindi naugasan, ay kahit maganda pa yan, kahit maganda pa yan, Pastor, hindi ko inumin kasi hindi naugasan. Pag naugasan na, pwede na. Kaya tayo mga kapatid ko, minamahal, sino ka man, inugasan tayo ng banal na dugo ni Kristo. Kaya manahan na ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Sabi niya, repent. Diyan pa rin tayo sa letter C. Cleanse. Sabi niya, Matthew 4:17, from that time, Jesus began to preach. Ano ang unang preaching ni Jesus? Hindi yung giving. Hindi yung eternal life. Yan, hindi yun ang unang preaching ni Jesus. Ano ang unang preaching niya? Sabi niya, from that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito yung natin, repent. Kung magsisi tayo, mga kapatid, repent. Kung pupunta ka sa north, dapat na sa south ka na. Alam mo yung ibig sabihin, pag yung liko-liko o hindi maganda yung buhay mo ngayon, at gumagawa ka ng mga bagay na hindi maganda sa Panginoon, turn around. Mayroon akong iprinit sa t-shirt noon yung no turning back. Ibig sabihin, kung kay Panginoon walang balikan, pero kung sa kasalanan, talagang bumalik na tayo kay Lord. Repent. Ibig sabihin, yung buhay mo noon, binago ng Panginoon. Yung buhay mo na hindi maganda, babaguhin ng Panginoon yung buhay mo. Kaya yung number 2. Yung sabi niya, repent. Sabi niya, 1 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise. Yeah? Sabi niya, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Tingnan nyo, biro nyo mga kapatid, naghihintay ng Panginoon. Tayo nga, mga tao, kuminsan hindi tayo makapaghintay. Ang tagal.
Pero ang Panginoon ay naghihintay. Naghihintay sa atin. Kaya yung Holy Spirit, nandyan lang ang Holy Spirit, naghihintay. Hihintay ka. Alam niyo kung bakit tayo binago ng Panginoon? Dahil sa power ng Holy Spirit. Mag-amen kayo yan kung agree kayo. Si Brother Perdi o kayo? Yung panalangin natin, ang panalangin ng ating mga kaibigan. Ako, sabi ko, may tumawag sa akin. Di ba, yun ang father of faith ko kasi. Hindi ako naging preacher kung hindi dahil sa iyo. Anong kailangan mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, sinabi, kahit medyo bitin ng bulsa, kulang ang bulsa, pero talagang yan ang kailangan niya. Ang kailangan niya talagang pera. Bakit? Hindi pambili ng sapatos, hindi pambili ng pantalon, pang outreach, pumunta sa mga tao upang mahibahagi yung salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, natin. Kaya repent. Sabi niya, confess. Next, sabi niya, confess. Yun, i-confess natin. Sabi niya, 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Purihin ng Panginoon. Napagaganda, mga kapatid. Ikaw dati marumi, ikaw dati hindi karapat-dapat, tayong dati ay hindi karapat-dapat, pero inugasan tayo. Sabi niya, forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Not some, all. Sana all. Yung sabi nila, sana all. Pero ang sabi niya, all unrighteousness. Walang matira. Di ka pa masaya dahil yun, lahat tayo ay pinatawad ng Panginoon. Yan, letter O, sabi niya, dito sa para alam niyo kung ano natin. Open. Yan, open. Di ba, sabi ni Pastor Art kanina, di kinuha, and open. Anong nakita? Termos. Open. Kahit gaano man, kahit Niagara Falls ba, o kahit karami ang tubig dan, kahit gaano man ka powerful, kung hindi mo i-open, walang tubig na pumasok sa loob. Kaya, yung puso natin, yung buhay natin, letter A, sabi niya, welcome, enter. Papasukin natin ang Panginoon sa buhay natin. Di ba may kumatok sa pinto natin? Ako nga, hindi lang katok, buzzer ang ginawa ko na. Kasi pag nagluluto si Mrs., hindi niya maririnig. Nakakonect na nung sa buzzer ko doon sa kusina. Para pag binuzzer ko, ay maririnig niya. Pag nakatulog, hindi niya maririnig. Diba? Buzzer ako ng buzzer. Ay, wala. Nakalimutan ko yung susi ko. Buzzer ako ng buzzer. Wala pare. Wala. Sabi ko, saan ka nagpunta? Sa natulog ako. Kaya pala, pag meron kayong may susi, dalhin nyo lagi. Hindi kayo umasa sa mga sa mga spouse nyo. Magdala kayo ng susi. Welcome. Papasukin mo. Welcome mo ang Panginoon. I-open mo. Ibig sabihin, pag in-open mo, i-welcome mo yung buhay mo. Yes. Yan ang gusto natin. Enter. Sabi niya, Revelation 3:20, hindi lang siya sa salvation nito, kundi enter, here I am. I stand. Ibig sabihin nito, I stand, siya Jesus at the door and knock. Knock. If anyone
hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Purihin ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, gusto mo bang makikain ang Panginoon sa iyo? Ha? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ba? Gusto natin, di ba? Ano bang pagkain ito? Eat all you can. Amen? Gusto natin pumunta sa pulam. Ay, wala nang pulam ngayon. Gusto natin pumunta sa restaurant, eat all you can. But now, ang Panginoon, sabi niya, sabihin mo. Sabi niya, I will come. Ibig sabihin, come, yung salitang come, pumasok ang Panginoon sa buhay natin. Come in and eat what that person and they with me. Purihin ng Panginoon. Letter B, para hindi tayo matagalan. Available. Nandun pa tayo sa open. Available, empty. Yun, available ka pa sa Panginoon. Hindi ako, busy ako eh. May ginagawa ako. Diba? Minsan si Marta, maganda nga mga yung ginagawa niya. Pero, nagreklamo. Maganda sana nga yung ginawa niya. Siya nag-prepare ng bibingka. O bibingka ba ang linuto niya? Ewan ko, basta nandun sa kusina. Pero si Marta, si Maria, nakaupo lang nakasitting pretty doon, nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Pero si Marta nagluluto doon sa kusina. Imbes na, and then, masaklap doon, ay hindi nag-offer eh. Ito, pagkain nyo, mga kapatid ko, yung kapatid ko, Jesus, yung pagkain niya, nagluto ako. Hindi eh. Gayaan mo na lang, Jesus, na ako'y napagod na si kapatid kong Maria, nakaupo lang dyan. Ay, dapat tulungan mo ako. Nakakaganyan ang kamay niya. Pero wala dyan. Pero ang ano ko lang, para ano lang. Sabi niya, available. Dapat ang buhay natin available. Hindi puro busy. Alam mo, kung ang iniisip ko, kung ang Panginoon kaya ang very busy sa buhay mo. Ganyan ang ano natin, hininga natin. Di ba? Ay bigyan ka lang anak ng hangin. Every two days. Para wala. Gusto mo yan, Pastor Art? Gusto niya ba yung every 2 days nabigyan ka ng hangin? Alam mo, Pastor Art niya, di ba nagtatrabaho ka sa ospital? Di ba may oxygen dyan? Pag naghihingal yung dapat, yung mga nurse, lagyan ng Di ba? Pag ka, talagang, pero tayo, talagang libre yung hangin natin. Amen? Pag may snow, nagpapasalamat ka, tama yung snow. Dahil wala ka sa Pilipinas, nasa Canada ka. Amen? Ay, thank you, Lord, sa snow. Ay, nung nagbuhos ng snowstorm, ay, sabi nila, ay, huwag kang lalabas dahil snowstorm nga. Ay, ilalabas ako. Ma-enjoy ko yung buhay. Ay, hanggang tuod. Ay, mas maganda ang pag hanggang tuod dahil ma-enjoy mo yung buhay. Amen? Kasi pag hindi mo na-enjoy, wala na. Kaya, yung buhay natin dito, hindi naman paramihan. Amen? Ulitin ko, ang buhay natin dito hindi paramihan. Pagandahan, pagbuhan sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ibig sabihin, empty. Yung buhay natin, available tayo sa Panginoon. Ay, Sabado, linggo na naman. Hindi ako pupunta doon. Kaya, letter C, sabi niya, rain. Ayan, property, rain. Di ba, pag property mo, sa'yo na yan. Kanina, sa akin yan, Pastor Art, yung binigay ko sa'yo. Ngayon, binigay ko sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Kaya nga, huwag mong sabihin, kanino ba to? Ay, kay Brother Ferdinand. Hindi, sa akin yan. Kaya property mo yan, pag-aari mo yan.
Yan. Nung ibinigay natin yung buhay natin sa Panginoon at kinumbik tayo ng Holy Spirit sa buhay natin, pag-aari na tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Pag-aari na tayo ng Panginoon. Amen. Walang makakagrab. Sabi niya sa binasa natin, walang makakagrab sa kamay ng Panginoon. Si Brother Felix, tayong lahat, walang makakuha sa kamay ng Panginoon. Tingnan nyo yung kaano kalakalaga. Ay, sa akin yan, di ba? Sa akin yan, wag mong pag kinuha sa'yo, sa akin yan, di ba? Sabi niya, John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Lahat. Hindi relihiyon. Maganda naman ng may relihiyon. Pero sabi niya dito sa Bible, lahat ng tumanggap kay Kristo, binigyan ng authority. Yung authority, kung dayuhan ka sa isang lugar, sa isang bahay, kaya mo bang magbukas ng refrigerator? Hindi. Kaya bang humigas sa mga higaan nila, sa kwarto nila? Privacy yan eh. Pero kung may authority ka na, ay, bahay ko to, buksan mo yung refrigerator. Makita mo yung chocolate. Chocolate. Kainin ko na to. No, dahil sa'yo na yan eh. Sa'yo na yan. Di ba? Pag hindi mo pag-ari, ay talagang, kailangan mong mag-precaution. Yan. Nasaan na yung payong natin? Ayan. Brother Wen, yung payong. Rain. Ayan. Sino kaya ang mag-ano dito? Yung payong. Kasi itong payong, ayan, next. Yung manifest. Manifest. Yung payong natin. Etong payong ito, hindi ko binili sa tabi-tabi. Na-testing ni Sister, Amin na yan. Na-testing na yan. Kasi bumili. Ito yung niya. Diba sa likod niya, may talaga kahit tapakan mo kaya. Pwede naman, pwede. Ganda. Gandang lalaki ko pala dito. Nakapayong. Sino kaya? Di ba? Manifest. Di ba? Thank you. Thank you. Nag-thank you, Sister General eh. Sino mang nag-thank you? Sister General. Nag-thank you eh. Alam niyo, pag nag-thank you kayo, pag nag-thank you kayo sa Holy Spirit, bibigay niya talaga. Di ba? Thank you, Lord. Kahit nag-struggle ka na, ay, dito, sister, kukunin mo yung niya. Kukunin mo yung bahay niya. Bahay ba? Yun. Ayaw kasi ng babae. Kasi malakas. Malakas. Ayun, fight. Yeah. Saan na tayo? Manifest. Pag nakita mo yung buhay mo, hindi ka mag-struggle. Di ba? Hindi ka mag-struggle na mag-invite sa Holy Spirit. Manifest, magpakita sa iyo yung manifest. Makikita mo yung signs. Signs, wonders, love, and power. Ito yung ang buhay ni Esteban. Kasi nandyan yung signs. Nakikita natin, si Esteban ay nakita niya yung mga signs. Yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Sino ba sa atin ang nakakita ng kapangyarihan ng buhay sa ating lahat? Ang pangyarihan ng Panginoon. Ako mismo, hindi ko na lagi kong sinasabi,
Ay, hindi ako makalakad noon. Naka-wheelchair ako. Nakahiga lang ako. Sabi ng therapist ko, hanggang dyan ka na lang. Nakahiga ka na lang. Nakaupo ka na lang. Remote control na lang ang hinahawakan ko. Si Mrs. nagagalit pa sa akin. Nung umaga, iniwan kita. Nakahawak ka ng remote control. Pagdating ko sa hapon, madaling hapon na, alas 7 ng gabi, ay nakahawak ka pa rin ng cellphone, ng remote control. Hanggang ngayon, talagang sabi ko, noon, sabi ko sa kanya, hindi naman. May panahon naman na nagpahinga ako. Kaya pag naiman kayo ng nakahawak ng remote control, at pagdating ng misis nyo, kung may misis kayo, nakahawak kayo pa ng, sabihin nyo naman, hindi naman, natulog naman ako. Nagpahinga naman ako. Yun. Pero kung maghapon kayo nakahawak ng remote control, ay aminin nyo na. Aminin. Ayun. Aminin. Kaya yan, mga kapatid. Yung signs, si Stephen nagpakita ng mga signs. Hindi niya nagawa ito kundi ang Panginoon, kung wala ang Panginoon sa buhay niya. Yung signs, wonders niya. Kaya nga sabi ko, yung wonders, gusto niyong 7 wonders of the world? Sino yon? Hindi lang 7. 1, 2, 3, 4. Ang dami. Ang dami yung wonders na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yung wonders. Nakakamangha. Yung pag-upo nyo lang, wonders na yan. Yung paglakad nyo sa isla, wonders na yan. Yung pagpunta ninyo dito, wonders na yan. Kasi, yan, gusto nyo matulog dyan, gusto nyo umawak ng remote control, pero nandito kayo para marinig nyo yung salita ng Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin, yung love natin. Ako, noon, wala akong love. Sa ganito, tataas mo yung kamay mo. Ay, wala. Kumuha tayo ng bato at ganutin natin yung bubong ng church. Ganyan. Pero nung binago tayo ng Panginoon, nung Holy Spirit ay kumilos sa buhay natin, yan, nagmanifest yung buhay natin sa Kanya. Amen. And trust. Last, eto niya. Natapos na ako. And trust. Ano ba yung words na yan? Una, kanina, si O, M, E, and trust. Kaya yung salitang word, ay yung salitang come. Yung come, entrust. Ano ba yung entrust? Ang entrust, yung mag-rely ka sa Holy Spirit. Mag-rely ka. Ang ibig sabihin, bakit kayo umuupo dyan sa inuupuan nyo? Kasi, nagre-rely kayo na kaya kayong buhatin. Amen? Kung hindi kayo nakaupo dyan, nakatayo lang kayo. At one hour, nakatayo at tayo dito, ay walang upuan, ay maganda naman, tumayo tayo. Ay wala, nangangawit yung paano yung buntis, paano yung kami may pilay, o ay wala. Kaya nagre-rely tayo sa Holy Spirit. Nagre-rely tayo sa sa kakayanan niya. And then, yung entrust, sabi niya, nag-commit yung buhay natin. Kaya, saludo ako. Mga kapatid, si Pastor James, si Sister Jarrell, mula doon. St. Eustace, ang layo. Pero ang buhay nila, kayo din mga kapatid, malayo. Pero ang buhay ninyo, maaga tayo si Siama, yung aking daughter, sabi niya, alas 8, dapat before alas 8, nakabihis ka na. Talagang nakabihis na ako. Alas 7 pa lang, talagang nakakain na ako, nakabihis na ako, lahat.
Kasi pag hindi ka nakabihis, ay one day lang, hindi lahat, hindi one day. Prayer meeting noon, live prayer meeting. Ay naki-prayer meeting naman, say-saya ako. Pero hindi pa ako nakabihis. Hindi pa. Pagkatapos, tayo na. Yung mga ano ba? Ay, hindi pa ako nabihis. Wala pa. Kaya mga kapatid ko at minamahal, pag nagbihis tayo, dapat naka-ready tayo. Amen? Sabi ni Pastor James, pag pumunta ka na on time, late ka na. Dapat 30 minutes pa, nandiyan ka na mga kapatid. Amen? 1 hour pa lang nandiyan ka na, eager ka na. Hindi yung, ay, Sunday naman ngayon. Hindi ganon. Sunday na ngayon. Magkaparehang salita na ganyan. Magkaparehang salita. Sunday na ngayon. Di ba? Malungkot yung ano mo kasi narinig mo yung Sunday. Pero Sunday ngayon. Praise the Lord. Ang tagal ng Sunday. Ang tagal ng Saturday. Di ba? Eager tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Rely, commit, trust, magtiwala tayo, and obey and trust. We serve God until the last breath of our lives. Maglingkod tayo sa Panginoon hanggat huling hininga natin. Hanggat huling hininga natin. Philippians 1:21 sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Mahirap bang sabihin to? Mahirap sa mga tao na walang Holy Spirit sa kanila. Mahirap sa mga tao na walang commitment. Mahirap sa mga tao na hindi nagmamahal sa Panginoon. Pero sa mga taong nagmamahal sa Panginoon. Si Stephen, mahirap ba na mabato siya ng mga bato? Hindi mahirap sa kanya. Ito yung verse niya. For me to live is Christ, to die is gain. Ito yung verse natin, mga kapatid. Maraming Stephen ngayon. Di nyo alam. Tayong lahat, kung minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, parang Stephen, parang binabato tayo. Parang ayaw na nating, parang gusto nating mag-give up. Pero ang sabi natin, for me to live is Christ, to die is gain. Nothing will move me. Walang makapag-move sa akin. Walang makapigil sa akin. Di ba? Kung yung taong walang pagmamahal sa Panginoon, doon ka na lang sa bahay mo. Pero mahal mo ang Panginoon. Saludo ako sa isang kapatid natin hanggang doon sa Montreal North. Na alam ko yung Montreal, si Brother Mark. Sorry, Brother Mark, na ano ka. Nagpunta ako, doon ako kasi bumibili ng mga gamit ng mga t-shirt. Layo doon. 186 pa hanggang doon. Alam niyo mga kapatid, trend pa ang sasakyan mo. Pero alam mo, pag mahal mo ang Panginoon, walang makakapigil sa iyo. Amen? Sabi niya sa Acts 20:24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim isa lang. My only aim is to finish the race. Tatapusin ba natin yung race natin o maghinto na tayo dan? Meron ka bang pagsubok sa buhay? Kaya gusto mong matapos, gusto mong huminto. Pero my only aim is to finish the race and complete the task. The Lord Jesus has given me the task of testifying to the good news of God's grace. 1 Corinthians 15:58, sabi niya dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Let nothing move you. And always keep yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yung pag-upo nyo dyan is not in vain. Yung pagbihis nyo dyan
is not in vain. Yung pagtugtog nyo dyan is not in vain. Yung pag-asar nyo dyan is not in vain. Yung pagpunta nyo dyan sa St. Eustace is not in vain. Yung pagpunta natin dyan sa New Brunswick is not in vain. Yung lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon is not in vain. May pagpapala na ibigay ng Panginoon sa atin because sabi niya, you know that your labor is in the Lord is not in vain. Your labor natin, yung ginagawa natin, yung ginagawa natin, may kabuluhan. Yung ginagawa natin. Nothing hinder me. Wala tayong nothing can separate us from the love of God. Lastly, sabi niya, Romans 8:39, bago ako mag-pray. Ito yung natin, basahin natin. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Amen. Napakaganda. Sabi niya, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ang topic natin ngayon, yung buwan na ito, sabi niya, Spirit-filled life. Kung puno tayo ng Espiritu sa buhay natin, sabihin natin sa Kanya, Lord, salamat. Dahil puno ako ng iyong pagmamahal. Yung Espiritu mo, Lord, nandiyan ka. Holy Spirit, ikaw ang pag-asa ko. Holy Spirit, ikaw ang pag-asa ko sa buhay. Ginagawa natin ito para sa Panginoon. Kaya tayo po tumayo. Yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Yes. Habang nakatayo tayo mga kapatid, buksan natin ang natin, yung buhay natin. Yung apat na yan. Letter C, cleanse. Letter O, open. Letter M, manifest. Letter E, entrust. Bigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Lord, hindi tayo mag-struggle ngayon. Sabihin natin, i-open natin yung buhay natin sa Holy Spirit. Kung kikilos yung Holy Spirit sa buhay natin ngayon, Lord, manahan ka sa aking puso. Palinisin natin yung puso natin, yung buhay natin. Kung may bahid, may karumihan, Lord, linisin mo ako, Panginoon. Ugasan mo ako, Panginoon. I-open natin yung buhay natin para sa Kanya. Holy Spirit, you are open. You are welcome in our lives. You are welcome in our heart, Panginoon. Mag-manifest yung buhay natin. Mag-manifest, makita ang Holy Spirit sa buhay natin. Makita yung kabahitan mo. Yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Yung buhay natin, hindi nating pag-aari ngayon. I-entrust natin sa Kanya. Bigay natin. Tas natin ang kamay natin sa Panginoon. Amen, Lord. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. You're welcome in this place, Panginoon. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit.
Yes, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. One more time. Lord, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. With your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I I worship worship you. you in spirit and in truth. One more time, mga kapatid ko at minamahal. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, yes, Holy Spirit, you are welcome. Kung meron kayong bagay na gusto nga ngayon, mga kapatid, may mga panalangin kayo na parang hindi niyo kaya. Pero ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Meron kayong bagay na gustong marating. Pero ngayon, gusto ng Panginoon na tulungan kayo. Gusto ng Holy Spirit na tayo tulungan. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Bago ako manalangin, mga kapatid ko at minamahal, ano ba ang nasa puso mo ngayon? Ang Panginoon lang, ang Holy Spirit lang ang nakakalam. Ang ating iniisip, ang ating mga puso. Ano ba ang dahil mo sa Panginoon? Ano mang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ngayon na mga kapatid ko at minamahal, sabihin natin sa Panginoon, Lord, hugasan mo ang aking puso. Holy Spirit, manahan ka sa aking buhay. Marami akong mga uri sa buhay, Lord, na hindi ko mabitiw-bitiwan. Uri sa pagkain, kung saan ka kukuha ng pera, kung ano ang mangyari sa aking kinabukasan. Pero ngayon, Lord, entrust ko yung buhay ko sa iyo, Panginoon. Ibigay ko yung buhay ko sa iyo. Dahil alam mo ang kinabukasan ko, Lord. Alam mo yung mangyayari sa akin. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. I-lay down namin yung buhay namin sa iyo, Panginoon. Holy Spirit, you are welcome in our lives. Nagkasala kami sa iyo, Panginoon. Minsan, mga doubts, mga worries, mga bagay na hindi maganda sa buhay namin. Pero ngayon, ito yung servant mo, ito yung anak mo, Panginoon. Nakataas ng kamay namin sa iyo, Panginoon. Manahan ka sa aming buhay.
Baguhin mo yung buhay namin. Baguhin mo yung pananaw namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dahil hindi mo kami pinabayaan. Nandiyan ka lagi. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Ang buhay namin ngayon ay puno ng sigla. Ang buhay namin ngayon, puno ng pagmamahal. Ang buhay namin ngayon, masaya kami pa na maglingkod sa iyo, Panginoon. Dahil, Holy Spirit, manahan ka na sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise to God. Amen. Praise the Lord. So that is it for our first word for this new series called Spirit-Filled Life. So actually, before we start our victory song, this is a new song for us, okay? So I want you to just sing it with me. You can just clap your hands along with the beat. Ayan, ganyan. Ganun. So this is a new song. It's called Going Beyond. Diba? Going beyond to what we can be. Okay? So I want us to really just sing it with me. Okay? As we declare our victory cry for today. Come on. Hallelujah.